800 milyong piso iyan ang halagang nawawala sa kaba ng bayan ng Mongolia taon-taon. Iyan ang halagang ibinabayad namin para sa pag-aangkat ng kanin. Hanggang kailan pa kami kakain ng kanin mula sa Tsina? Sa loob ng 40 taon, 38 beses kaming nabigo sa pagtatangkang magtanim ng palay. Ang Russia, Tsina at maging ang Japan ay sumuko na at tinawag itong lupain ng imposibilidad. Ngunit isang maliit na bansa na nagngangalang Pilipinas ang nag-abot ng kamay. Kung mabibigo kami muli sa pagkakataong ito, lilipad ang upuan ng iyong pagiging Deputy Minister. Pagkalipas ng 8 buwan, ang presidente ng Mongolia ay lumuhod sa harap ng isang ginintuang palayan. Ang ibinigay sa amin ng mga Pilipino ay hindi lamang mga butil ng palay. Ito ay ang aming dangal. Ang ani ay 5 tonelada bawat ektarya na may 93% head rice rate. Sa lugar na tinatawag ng mundo na imposibleng sakahan, paano ito nagawang posible ng mga Pilipino? Narito ang buong talaan ng 8 buwang iyon na yumanig sa amin. Kumusta? Ako si James. Ako ay naging Deputy Minister ng Food and Agriculture ng Mongolia sa loob ng 8 taon. Sa edad na 52, tinatawag nila akong isang malamig na lingkod bayan, isang taong nagdedesisyon base sa numero kaysa sa emosyon. Ang totoo, noong huling bahagi ng dekada 90, nag-aral ako ng master's degree sa Agricultural Economics sa University of the Philippines, Los Baños. Sa loob ng 2 taon doon, nakita ko mismo ang kanilang himala mula sa isang bansang kulang sa pagkain pagkatapos ng digmaan, paano sila naging isa sa mga nangungunang exporter ng bigas sa mundo. Mula noon naisip ko, kaya-kaya ito ng Mongolia, pero ang katotohanan ay malupit. Noong Mayo 17, 2023 sa loob ng Silid Pulong, pinalo ko ng malakas ang aking mga dokumento sa mesa. Hindi ko pa nagawa iyon kailanman. 800 milyong piso. Iyan ang halagang ginastos natin sa pag-aangkat ng bigas noong nakaraang taon lang. Nabalot ng katahimikan ng silid. 5 matataas na opisyal ang nakatingin sa akin. Si Batmong, ang direktor ng planning, ay bumuntong hininga. Deputy Minister, hindi ba't ito ang kwentong naririnig natin taon-taon? Isa tayong nomadic na bansa, hayaan na lang nating mag-angkat ng bigas. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata, hayaan na lang? Sa nakalipas na 5 taon, ang import volume ng bigas ay tumataas ng 50% bawat taon. Mas gusto na ng kabataan ngayon ang kanin kaysa sa karne. Paano na pagkalipas ng 10 taon? Singit ng isa pang opisyal, ibig mo bang sabihin ay susubukan nating magtanim muli? Alam nating lahat 40 taon, 38 beses nakabiguan. Binuksan ko ang isang lumang folder sa mesa. Iyon ang talaan ng mga pagkatalo mula 1985 hanggang 2023. Tama, 38 na kabiguan. Dumating ang mga eksperto mula sa Soviet, ang koponan ng agrikultura mula sa Tsina, at maging ang mga mananaliksik mula sa Japan. Lahat sila ay nabigo. Ngunit may isang bansa pa na hindi natin sinusubukan. Saan? Pilipinas. Isang malamig na pag-aalinlangan ang kumalat sa silid. Napailing ang direktor ng planning, Pilipinas, Deputy Minister, maging makatotohanan ka. Ang Pilipinas ay isang tropikal na bansa na may monsoon at katamtamang klima habang tayo ay wala pang 250 mm na ulan taon-taon, parang disyerto. Binuksan ko ang aking laptop at nagpakita ng dokumento. Tingnan ninyo ang mga kabundukan ng Cordillera sa Pilipinas na nasa mahigit 1,500 metro ang taas. Malaki ang pagkakaiba ng temperatura sa araw at gabi, isang mahirap na kapaligiran para sa pagtatanim ng palay. Ngunit noong dekada ng 20, matagumpay silang nakapag-develop ng mga cold-tolerant rice varieties na may kahanga-hangang kakayahang umangkop. Isang opisyal ang nagtanong, kaya iminumungkahi mo na humingi tayo ng tulong sa Pilipinas? Ginawa ko na, sagot ko. Nagkagulo ang silid. Deputy Minister, aprobado na ba ito ng Minister? Tumango ako. 3 araw na ang nakalilipas, ang Philippine Rice Research Institute ay nagpadala ng positibong tugon. Sabi nila, magpapadala sila ng koponan ng mga eksperto sa unang linggo ng Hunyo. Malamig na sinabi ng direktor ng planning, Deputy Minister, kung mabibigo tayo sa pagkakataong ito, sino ang mananagot? Ang ika-39 na kabiguan ay magiging political suicide. Nag-alinlangan ako sandali. Sa totoo lang, natatakot din ako. Ngunit ang lumabas sa bibig ko ay, ako ang mananagot. Kung mabibigo tayo, magbibitiw ako sa posisyon. Katahimikan ang bumalot sa silid. Lahat ay nakatingin sa akin. Isang 52,
taong gulang na opisyal na itinataya ang kanyang buong karera. Nang matapos ang pulong at naglalakad ako sa pasilyo, may sumunod sa akin. Lumingon ako, si Boss B, ang direktor ng pinakamalaking kumpanya ng distribusyon ng pagkain sa Mongolia. Kumikita siya ng mahigit 400 milyong piso taon-taon mula sa pag-aangkat ng bigas. Deputy Minister, maaari ba tayong mag-usap sandali? Dinala niya ako sa isang tahimik na sulok. Deputy Minister, maging praktikal tayo. 40 taon, 38 na kabiguan. Siguradong mabibigo na naman ito. Bakit kailangang sumugal? Napaka-stable ng pag-aangkat ng bigas. Mayroon tayong maaasahang supply mula sa Tsina, Vietnam at Thailand. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Ikaw ay isang negosyante, ako ay isang lingkod bayan. Magkaiba ang nakikita natin. Ano ang ibig mong sabihin? Nakikita mo ay kita, ako ay nakikita ang mamamayan. Ang 800 milyong piso ay hindi lang numero, ito ang dangal ng Mongolia. Napangisi si Boss B. Nakakain ba ang dangal, Deputy Minister? Ang idealismo ay para lamang sa mga kabataan. Tumalikod siya at umalis. Alam ko, ang taong ito ay hahadlang sa akin. Pag uwi ko sa bahay, sinabi ko sa aking asawa, "Mahal, naglagay ako ng malaking taya. Ano iyon?" Humingi ako ng huling tulong mula sa Pilipinas. Kung mabibigo, matatapos ang karera ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Kung nagdesisyon ka, tiyak na may dahilan ka. Pero bakit Pilipinas? Tumingin ako sa labas ng bintana. Noong 1998, noong nag-aaral ako sa Laguna, sinabi ng isang propesor sa akin na ang Pilipinas ay bansang ginagawang posible ang imposible. Mula sa isang bansang gumuho dahil sa digmaan, naging powerhouse sila sa agrikultura. Gusto kong maniwala roon. Ngumiti ang asawa ko, hindi mo ito katangian, napaka-sentimental mo. Sa loob ng 52 taon, ito ang unang beses na sumugal ka base sa damdamin. Noong Mayo 22, 2023, tinawagan ko ang gobernador ng probinsya ng Kovd, isang lugar na 1,800 kilometros ang layo sa kanluran ng Ulaan Baatar. Gobernador, naghahanda ako ng isang espesyal na proyekto. Kailangan ko ng 3,500 square meters na lupang pagsubukan. Anong proyekto iyon? Pagtatanim ng palay. Matagal na nanahimik ang kabilang linya. Deputy Minister, nagbibiro ka ba? Ang Kovd ay may ulan na wala pang 250 mm taon-taon. Ang tag-init ay umaabot ng 40 degrees Celsius at ang taglamig ay bumababa sa 40. Alam ko, kaya nga kailangan nating subukan. Maaari ba akong maging prangka? Noong 1985, sinubukan na rin iyan ng mga eksperto mula sa Soviet dito. Sumuko sila pagkatapos ng 6 na buwan. Sigurado ako, sa pagkakataong ito ay magiging iba. Darating ang koponan mula sa Pilipinas. Bumuntong hininga ang gobernador. Sige, maghahanda ako. Pero Deputy Minister, kung mabibigo, huwag kang magulat. Pagkababa ng telepono, tumingin ako sa kalendaryo. 2 linggo na lang at darating na ang mga Pilipino. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng takot. Kung mabibigo, ang pangalan ko ay habambuhay na ikakabit sa ika, 39 na kabiguan. Pero kasabay nito, may pag-asa ako. Inalala ko ang himala na nakita ko sa Pilipinas noong 1998. Bumulong ako, kung mga Pilipino, magagawa nila ito. Gabi noon, inilabas ko ang isang lumang litrato. Litrato ko ito sa harap ng gate ng Universidad sa Pilipinas, 25 taon na ang nakalilipas. Ang batang lalaki sa larawan ay ako, 25 taon ang nakararaan. Noon, nangarap ako na ang Mongolia ay maging katulad ng Pilipinas. 25 taon ang lumipas. Muli kong hinamon ang pangarap na iyon. Huli na ba ang 52 taon? Hindi, hindi huli. Naghintay na ng 40 taon. Ano ang 8 buwan? Ang kahihiyan ng 600 milyong piso ay oras na para tapusin. Hunyo 2023. Nakatayo ako sa arrival hall ng Chinggis Khan International Airport. Inanunsyo ng loudspeaker na kalapag lang ng flight mula sa Pilipinas. Katabi ko si Dr. Gan Baatar. Deputy Minister, kinakabahan ka ba? Sa edad na 60, si Dr. Gan Baatar ay isang buhay na alamat ng agrikultura sa Mongolia. Nagtrabaho siya ng 40 taon, pero ang resume niya ay puno lang ng 38 kabiguan. Sa totoo lang, natatakot ako. Kung sa pagkakataong ito ay, Deputy Minister, 40 taon na akong nabibigo. Ngayon ang simula, bumukas ang pinto ng arrival hall. Ang unang lumabas ay isang lalaking nasa 40 taong gulang, nakasuot ng salamin at gray na jacket. Kayo po ba si Deputy Minister James?
Oo, maligayang pagdating. Ako si James. Kumusta po? Ako si Lechidong pangalang Pilipino, Leandro Dizon mula sa Philippine Rice Research Institute. Sa pagkakamay, naramdaman ko ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo. Hindi iyon kamay ng isang opisyal, kundi kamay ng isang magsasaka, sabi ni Dr. Ganba Atar. Doktor, nabasa ko na ang mga dokumento ng Pilipinas, kasama na ang record ng 30 beses naming kabiguan. Seryosong sumagot si Dr. Dizon. Ang kabiguan ay data. Dahil may 30 beses tayong kabiguan, maaari tayong magtagumpay sa ika-35. Sa narinig na iyon, nanginig ang mga mata ni Dr. Ganba Atar. Sa loob ng 40 taon, wala pang tumawag sa kanyang mga pagkakamali bilang data. Habang nasa biyahe, nagtanong si Dr. Dizon, gaano katagal bago makarating sa probinsya ng Covd? 2 araw na biyahe sa kotse, mga 1,800 kilometer. Sa biyahe, obserbahan ko ang kapaligiran. Pagkalipas ng 30 minuto, tumingin sa labas ng bintana si Dr. Dizon at nagsabi, napakalawak ng Mongolia, 1.56 milyong square kilometers, 15 beses na mas malaki sa South Korea. Sa ganito kalawak na lupain, bakit hindi makapagtanim ng palay? Sumagot si Dr. Ganba Atar, dahil walang tubig. Ang taunang ulan ay 1/6 lang ng sa Manila. Inilabas ni Dr. Dizon ang kanyang laptop at nagsimulang mag-type. Ang temperatura sa labas ngayon ay 28 degrees. Sa Hulyo, siguro higit 35 degrees. Sa katunayan ay umaabot ng 38 degrees at sa gabi ay bumababa sa 12 degrees. 26 degrees na pagbabago ng temperatura. Para sa palay, napakahirap na kapaligiran nito. Maingat akong nagtanong, Doktor, sa totoo lang, ano ang tsansa ng tagumpay? Tumingin sa akin si Dr. Dizon, Deputy Minister, bakit nyo kami tinawag para gawing posible ang imposible? Kaya huwag mong itanong ang tsansa, nandito kami para gawin itong posible. Unang gabi, nanatili kami sa isang ger malapit sa Gobi Desert. Pagkatapos ng hapunan, lumabas si Dr. Dizon, sumunod ako. Pinagmamasdan mo ba ang mga bituin? Oo. Bago ako umalis, tinanong ako ng asawa ko kung bakit kailangan pang pumunta sa Mongolia at ano ang sagot mo. Sinabi ko na noong dekada Apunpyong, ang Pilipinas ay napakahirap din. Noon, tinulungan tayo ng mundo. Ngayon, panahon na para tulungan natin sila. Doon ko napagtanto na ang lalaking ito ay hindi lang narito para sa teknikal na suporta. Sa edad na 48, dapat ay nasa stable na posisyon siya sa Pilipinas. Bakit tinanggap ang ganitong mapanganib na proyekto? Ang anak ko ay grade 11. Kamakailan, tinanong niya ako, Itay, anong marka ang gusto mong iwan sa mundong ito? Hindi ko nasagot. 22 taon na akong nagtatrabaho, pero wala pa akong tunay na marka. Kaya mo pinili ang Mongolia? Oo. Kung magtatagumpay dito, sa tingin ko masasabi ko sa anak ko na ginawa kong posible ang imposible. Kinahapunan, dumating kami sa probinsya ng Covd. Ang 3,500 square meters na lupain ay isang tigang na lugar na puno ng alikabok. Lumuhod si Dr. Dizon at kumuha ng dakot ng lupa. Dr. Kim Thu, Dr. Kim, tulungan mo akong sukatin ang pH. pH 8.5, napakataas ng alkalinity. Bumuntong hininga si Dr. Ganba Atar, iyan ang dahilan ng 38 kabiguan. Ang koponan mula sa Russia ay nagkalat ng apog, ang mga Tsino ay naglagay ng kemikal na pataba, pero pagkalipas ng ilang buwan, bumabalik ang lupa sa pagiging alkaline. Tumango si Dr. Dizon, ang mga pansamantalang hakbang ay hindi gumagana, kailangan nating baguhin ang kalikasan ng lupa. Maglalagay tayo ng organic fertilizer na may acid properties sa loob ng 2 buwan. Unang beses akong nakaramdam ng pag-asa. Iba ang mga taong ito. Sa pulong sa gabi, isinulat ni Dr. Dizon ang schedule. Hunyo, pag-aayos ng lupa. Hulyo, pagpupunla at pagtatanim. Setyembre, anihan. Anihan pagkalipas lang ng 4 na buwan? Oo, ang binhing hiyas ng hilaga, North Gem, ay napaka-short duration na variety. Ang tagal ng paglaki ay 120 araw lang. Nagtanong si Dr. Ganba Atar, paano ang budget? Alam ko, ang budget na ibinigay ng gobyerno ay eksaktong 3 bilyong tugrek, walang contingency fund. Magpatuloy lang tayo sa 3 bilyon. Kung lumampas, ako ang mananagot. Pagbalik ko sa Ulaan Batar, sa mesa ko ay may nakalagay na papel. Business card ito ni Boss B na may nakasulat na, Deputy Minister, hindi pa huli ang lahat, huminto ka na. Pinagpira-piraso ko ang papel at itinapon sa basurahan.
Nagsimula na ang lahat. Gabi na noon, tinawagan ko ang asawa ko. Mahal, sa wakas ay nagsimula na. Kumusta? Ibang-iba ang koponan mula sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, tingin ko ay magtatagumpay tayo. Ang boses ko ay parang boses ko 25 taon na ang nakalilipas, parang noong nag-aaral pa ako sa Pilipinas. Pagkababa ng telepono, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang kahihiyan ng 600 milyong piso ay matatapos na. Ang alas na nagngangalang Pilipinas, parang tama ang taya ko. Hunyo 10, 2023. Formal na nagsimula ang trabaho sa testing area sa Hovd. Tuwing katapusan ng linggo, naglalakbay ako ng 8 oras mula Ulaan Baatar para mag-inspeksyon. Ang presensya ng isang deputy minister sa field ay pinag-uusapan ng mga lokal. Nagtataka sila kung bakit ang isang mataas na opisyal ay itataya ang kanyang karera sa isang proyekto na nabigo na ng 38 beses sa loob ng 40 taon. Ang unang linggo ay para sa pag-aayos ng lupa. Ang koponan ni Dr. Dizon ay nagdala mula sa Pilipinas ng 3 truck ng organic fertilizer na may acidic properties, isang espesyal na pataba base sa ammonium sulfate. Ipinaliwanag ni Dr. Kim na ang patabang ito ay dahan-dahang makikipagreaksyon sa lupa para pababain ang pH at ang epekto ay magtatagal ng 2 buwan, hindi gaya ng mabilisang pataba na ginamit ng mga Russian at Sino. Si Dr. Ganba Atar ay nasa field araw-araw mula madaling araw. Nakikita ang 68 anyos na matanda na 5 ng umaga ay hinahaplos na ang lupa. Naisip ko, ang taong ito ay talagang gustong tapusin ang 40 taong kabiguan. Ako rin, kailangan kong tapusin ang kahihiyang 800 milyon na nawawala taon-taon. Ang pinakamalaking hadlang ay tubig. Ang pinakamalapit na ilog ay 30 kilometro ang layo. Si Dr. Tran Min, ang water expert, ay nagkalkula na ang paglalagay ng water pump at mga tubo ay mangangailangan ng 1 bilyong tugrik na 1/3 ng kabuuang budget. Nag-alinlangan ako. Kung walang tubig, hindi makakapagsimula, pero kung gagamit ng 1/3 ng budget para sa bomba, tiyak nakapos sa susunod, sabi ni Dr. Dizon. Kung walang tubig, wala tayong magagawa. Nagpasya akong aprubahan ang paglalagay ng bomba. Ang problema sa hinaharap na natin pag-iisipan. Hunyo 2, sa wakas ay gumana na ang bomba. Ang palayan na 30 kilometro ang layo mula sa ilog ay nakonekta na. Sa araw ng testing, nagmadali ako mula Ulaan Baatar. Kasabay ng tunog ng makina, dumaloy ang tubig sa mga tubo at sa wakas ay nalubog ang palayan. Lumuhod si Dr. Ganba Atar at kinuha ang tubig gamit ang kanyang mga kamay, maluha-luha. Pagkalipas ng 40 taon, muling nagkaroon ng tubig ang lupang ito. Emosyonal din ako. Ito ang simula, pero agad na sumabog ang problema. Hunyo 25, tumawag ang in-charge sa budget. Ang gastos sa paglalagay ng bomba ay lumampas ng 20%. Imbes na 1 bilyon, naging 1.2 bilyon. 40% ng kabuuang 3 bilyon ang nawala. Dumating sa opisina ko si Batmong, ang direktor ng planning. Ibinagsak niya ang folder. Naubos na ang 40% ng budget. Sa ganitong takbo, kailangang ihinto ang proyekto. Direkta akong sumagot. Ako ang mananagot. Sa isang paraan makakahanap ako ng budget. Pero sa loob ko, nag-aalala ako. Makakahanap ba talaga ako? Unang linggo ng Hulyo, nagsimula ang pagpupunla. 4 na varieties mula sa Pilipinas, kabilang ang hiyas ng hilaga, OM 5451, ST25 at ang Cordillera Sticky Rice ay inihasik sa mga punlaan. Inaasahan ni Dr. Dizon ng malaki ang hiyas ng hilaga na dinevelop para sa matataas na lugar sa Cordillera ng Pilipinas. May kakayahan itong magtiis sa matinding pagbabago ng temperatura at napaka-short ng growth cycle. Ang tagal ng pagpupunla ay itinakda sa 40 araw. Sa Pilipinas, 25 hanggang 30 araw lang. Pero sa Mongolia, dahil mas mababa ang temperatura, kailangang mas matagal ang pag-aalaga. Kung itatanim ang batang punla, mamatay sila sa unang lamig. Tuwing katapusan ng linggo, tinitingnan ko ang mga punlaan. Ang maliliit at berdeng usbong ay nagsisimula ng lumitaw. Si Dr. Ganba Atar ay umiiyak araw-araw kapag nakikita ang mga usbong. Sabi niya, iyan ang tanawing nakikita ko pagkalipas ng 40 taon. Kalagitnaan ng Hulyo, lumitaw si Boss B sa field. Bumaba siya sa kotse at naglakad sa paligid ng palayan. Hindi maganda ang ekspresyon. Lumapit siya sa akin, pabulong. Deputy Minister, hindi mo naiintindihan ang politika.
Kung magtatagumpay ang proyektong ito, mawawalan ng kita ang mga importer. Tumingin ako sa kanya. Ang interes ng bansa ang nauuna. Ang negosyong personal ay sa susunod na lang. Ngumisi si Boss B at umalis. Pero nararamdaman ko, gagawa ang taong ito ng paraan para manira. Hulyo 25, dumating na rin ang araw ng pagtatanim. Pagkalipas ng 40 araw, ang mga punla ay nasa 15 cm na. Kinuha ni Dr. Dizon ang isang punla at ipinakita sa akin. Maputi ang ugat at malakas. Nagsimula kaming magtanim gamit ang isang maliit na rice transplanter mula sa Pilipinas. 30 centimeters ang layo sa bawat hilera, 3 hanggang 4 na puno bawat kumpol. Bakit ganito kalayo ang tanim? Ipinaliwanag ni Dr. Dizon, kung masyadong dikit, mag-aagawan sa liwanag at nutrisyon ang mga puno. Hindi natin hinahabol ang dami output, kundi ang kalidad, quality. Ang linyang iyon ay tumimo sa aking isipan, hindi dami, kundi kalidad. Hindi tayo gumagawa ng mumurahing bigas, kundi bigas na dapat ipagmalaki nang matapos ang pagtatanim, alas 7 na ng gabi. Ang 3,500 square meters na lupain ay nabalot na ng berdeng kulay ng mga batang punla. Habang pinagmamasdan ang mga palay na sumasabay sa hangin, nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na emosyon. Nakatayo si Dr. Ganbaatar sa gitna ng palayan. 40 taon na ang nakalilipas mula nang muling magtanim sa lupang ito. Gabi noon, sa pagbalik sa opisina, nagsulat ako sa diary. Ngayon, nakasaksi ako ng isang historikal na sandali. Ang palay ay naitanim na sa lupa ng Mongolia. Ngunit mas mahalaga sa itinanim ay ang pagmamahal ng mga nagtanim. Ang 40 taong pananabik ni Dr. Ganbaatar, ang dedikasyon ni Dr. Dizon, at isang bagong pilosopiya na tinatawag na kalidad. Iyan ang dahilan kung bakit kakaiba ang proyektong ito. Ang budget ay kalahati na lang ang natira, 1.3 bilyong tugrik na lang. Kailangan naming kayanin ang susunod na 2 buwan sa halagang ito. Nag-aalala ako, pero kasabay nito ay naniniwala ako. Ang binhing na ipunla ay hindi na maaaring bawiin. Ang binhing itinanim sa disyerto, ngayon ay kailangan na lang lumaki. Agosto 2023, isang matinding init ang tumama sa Cove. Kinabukasan ng umaga, habang tinitingnan ang weather forecast, pinagpawisan ako ng malamig. Sa susunod na linggo, ang temperatura ay aabot sa 38 degrees Celsius. Ang pinakamababang temperatura sa gabi ay 13 degrees, 25 degrees na pagkakaiba. Agad kong tinawagan si Dr. Dizon. Alam na niya at nag-aaral na sa field. Hapon din na iyon, nagmadali akong pumunta sa Cove. Nang dumating ako, ang temperatura ng tubig sa palayan ay umabot na sa 26 degrees Celsius, samantalang ang normal ay 20 hanggang 23 degrees. Nagsisimulang ma-heat stress ang palay. Ang mga dahon ay nagsisimulang malanta, namutla si Dr. Ganbaatar. Sabi niya, ang simula ng mga kabiguan sa loob ng 40 taon ay palaging ganito. Naglabas ng emergency decision si Dr. Dizon. Patakbuhin ang bomba, 24/7. Kailangang doblehin ang tubig para mapababa ang temperatura ng tubig sa palayan. Nag-aalalang sabi ni Dr. Kim, napakalaki ng magagastos sa kuryente. Diretsong sabi ni Dr. Dizon, ngayon, ang iligtas ang palay ang prioridad. Agosto ato, lalong lumala ang sitwasyon nang ang temperatura ay umabot sa 37 degrees. Ang bomba ay nagsimulang maglabas ng kakaibang tunog. Tumakbo si Dr. Tranmin para tingnan. Overheat na, hindi kinakaya ng bomba ang 24-hour operation. Gabi noon, hindi ako makatulog. Kung hihinto ang bomba, mamamatay ang palay sa loob ng 3 araw. Ang pagsisikap sa loob ng 40 taon ay guguho sa harap ng matinding init. Umaga ng Agosto 9, inanunsyo ni Dr. Tranmin ang resulta ng kalkulasyon. Kailangan ng 2 pang bomba, ang halaga ay 500 milyong tugrik. Agad akong tumawag sa headquarters sa Ulaan Baatar. Kinausap ko ang isa pang deputy minister. Ang sagot na natanggap ko ay lumampas na ang budget ng 60%. Hindi na makakapagbigay ng karagdagang tulong. Kumbinsido ako na kung susuko ngayon, lahat ay mawawala sa wala. 1.8 bilyong tugrik na ang naipuhunan. Lahat ay mawawala. Pero nanatiling malamig ang kabilang opisyal. Mag-isip ka ng makatotohanan. Mula pa sa simula, isa itong baliw na proyekto. Pagkababa ng telepono, napaupo ako. Hanggang dito na lang ba? Ito na ba ang ika-39 na kabiguan? Doon, umupo si Dr. Dizon sa tabi ko. Mahinahon siyang nagsabi, hayaan mong ako ang gumawa ng paraan.
Paano? Gagamitin ko ang sarili kong pera para bumili ng bomba. Hindi ako makapaniwala. Ang 500 milyong tugrek ay hindi maliit na halaga. Hindi maaari. Bakit kailangang gumamit ng sariling pera? Hinawakan ni Dr. Dizon ang kamay ko. Para sa akin, mas mahalaga ang pangako kaysa sa pera. Nangako ako kay Dr. Ganbaatar na magkikita kami tuwing madaling araw. Gusto kong panindigan ang pangakong iyon. Gabi noon, narinig ko si Dr. Dizon na tumatawag sa asawa niya sa Pilipinas. Humingi siya ng paumanhin na baka kailangang isanla ang kanilang bahay para makahiram ng dagdag na pera. Ang kabilang linya ay nanahimik sandali. Tinanong siya ng asawa kung tunay bang magtatagumpay. Sumagot si Dr. Dizon, "Hindi ko alam, pero hindi tayo pwedeng sumuko rito. Mayroong 68 anyos na doktor na naghintay ng 40 taon. Sa sandaling iyon, umiyak ako. Isang 48 anyos na Pilipino ang nagsasanla ng kanyang bahay para magtanim ng palay sa disyerto ng Mongolia. Pagkalipas ng 3 araw, dumating ang bomba, dinala ng mabilisan mula sa Pilipinas. Isang araw ang ginugol sa pagkakabit. At simula Agosto 13, gumana na ang 3 bomba. Kasabay nito, ang temperatura ng tubig sa palayan ay dahan-dahang bumaba mula 26 patungong 24 hanggang 22 degrees. Pero ang kalikasan ay naghanda ng mas malaking pagsubok. Agosto 23 ng hapon, ang temperatura ay umabot sa 38 degrees Celsius. Ang tubig sa palayan ay mabilis na nag-evaporate. Kahit tumatakbo ang 3 bomba ng todo, bumababa pa rin ang antas ng tubig. Kinalkula ni Dr. Kim, ang bilis ng evaporation ay 300 liters bawat oras, habang ang tubig na pump-in ay 250 liters lang. Natalo tayo. Naglabas ng ibang desisyon si Dr. Dizon. Maghakot ng tubig gamit ang truck. Gamitin ang truck para magkarga ng tubig mula sa ilog at ibuhos sa palayan. Sumalungat si Dr. Tran Minh. Ang layo ay 30 kilometro, pabalik-balik ay 2 oras bawat biyahe, sabi ni Dr. Dizon. Kung ganun, gagawin natin buong gabi, sabi ni Dr. Ganbaatar. Sasama ako. Ang 68 anyos na matanda at ang 48 anyos na Pilipino ay bumuo ng koponan. Sumama rin ako. Isang 27 anyos na deputy minister na maghahakot ng tubig sa gabi ay katawa-tawa, pero handa na ako. 8 ng gabi noon. Ikinarga namin ang mga lalagyan ng tubig sa truck, 10 lalagyan ng 200 liters. Si Dr. Dizon ang nagmamaneho, si Dr. Ganbaatar sa tabi at ako sa likod. Ang unang biyahe ay nagtagal ng 2 oras at 10 minuto kasama ang oras ng pagkuha ng tubig at pagbuhos. Para mabawi ang 7,200 liters ng tubig na nag-evaporate bawat araw, kailangan naming magbiyahe ng hindi bababa sa 4 na beses. Hindi kami huminto. Pangalawa, pangatlo, pang-4 na biyahe habang lumalalim ang gabi, lalong nakakapagod ang katawan pero walang sumuko. 3 ng madaling araw, habang ibinubuhos ang ika-4 na biyahe, lumitaw ang assistant na si Oyu. Isa siyang 28 anyos na opisyal. Nagdala rin siya ng mga lalagyan ng tubig, kinabukasan. At sa mga susunod pa, inulit namin ang trabahong iyon. Mula 8 ng gabi hanggang 4 ng madaling araw, maghahakot ng tubig. Pumutok ang mga paltos sa kamay. Ang likod ay parang mababali, pero walang sumuko. Agosto 18, ika-5 gabi, habang naghahakot ng pangatlong biyahe, ang makina ng truck ay nagsimulang maglabas ng usok. Tiningnan ni Dr. Tran Minh, overheat na. Ang truck ay umabot na rin sa limitasyon nito. Napaupo ako. Wala na ba talagang paraan? Pero si Dr. Dizon ay iba. Nakatayo siya sa tabi ng truck, nag-isip sandali at nagsabi, "Maglalakad tayo." Gabi noon, literal kaming nagbuhat ng tubig habang naglalakad. Nagbuhat ng 20 lalagyan ng tubig sa balikat, naglakad ng 5 kilometers bawat biyahe, 40 minuto pabalik-balik, 5 biyahe kaming naglakad. 5:00 ng madaling araw matapos ibuhos ang huling lalagyan, napahandusay ako sa pilapil. 52 taon na akong nabubuhay, hindi pa ako nagbigay ng ganito kalaking dedikasyon. Napahiga rin si Dr. Dizon sa tabi ko, tumingin kami sa langit. Ang mga bituin ay nawawala at ang silangan ay nagsisimula ng sumikat, sabi ni Dr. Ganbaatar, tinupad natin ang pangako. Umiyak ako, 500 milyong tugrek, ang mga gabing walang tulog, ang mga kamay na puno ng paltos ito ang dedikasyon. Agosto 20, nagbago ang weather forecast. Ang matinding init ay natapos na, bababa na ang temperatura, nanalo tayo, hindi, nakayanan natin,
At natutunan ko na minsan, ang pagtitiis pag-survive ay mas dakila kaysa sa panalo. Agosto 22, 2023, tapos na ang init pero ang pagsubok ay hindi pa. Umagang iyon, pagdating sa field, may napansin akong kakaiba. Hindi ko naririnig ang tunog ng bomba. Tumakbo si Doctor Tranmin para tingnan. Nawalan ng kuryente. Pinutol ba ang kuryente? Hindi. May kuryente pero hindi gumagana ang bomba. Tumakbo si Doctor Dizon sa bomba at nakita namin ang isang nakakabiglang eksena. Ang kable ng kuryente na nakakabit sa bomba ay putol. Tiningnan ni Dr. Kim ang marka ng pagkakaputol. May sadyang nagputol nito. Nanigas ang mukha ni Doktor. Ganba atar. Sabotahe. Doon ko lang napagtanto na mayroon kaming hindi nakikitang kaaway. Agad kong naisip si Boss B, ang taong kumikita ng 400 million bawat taon mula sa pag-aangkat. Kung magtatagumpay kami, tiyak na maapektuhan ang negosyo niya, pero walang ebidensya, sabi ni Dr. Tranmin. Kailangang umorder ng pyesa, aabutin ng hindi bababa sa 3 araw. 3 araw na matutuyo ang palayan. Nagpasya ako, maghahakot tayo ulit ng tubig. 8 gabi noon sumakay ulit kami sa truck. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Oyu, pati sina Dr. Kim at Tranmin ay sumama. 5 tao kaming kuponan. Pero sa pagkakataong ito, iba hindi na lang pressure sa katawan, kundi pressure sa isip. Ang katotohanang may nananabotahe sa amin ay mabigat sa isipan. 11 ng gabi, natapos ang pangalawang biyahe. Isang kakaibang kotse ang huminto sa gate ng palayan. Isang lalaki ang lumabas. Si Boss B, nakasuot ng suit. Tumingin siya sa paligid at nagsabi, "Itinutuloy niyo pa rin ang walang kwentang trabahong ito?" Nagalit si Doktor. Ganba atar. Walang kwenta? Ito ang pangarap namin sa loob ng 40 taon. Ngumisi si Boss B. Ang trabahong nabigo ng 38 beses sa loob ng 40 taon. Sumuko na kayo. Lumapit si Dr. Dizon, ikaw ba ang nagputol ng kable ng bomba? Tiningnan ako ni Boss B. May ebidensya ka ba? Ang lumang kable ay kusa ring mapuputol. Hindi ko na nakayanan. Ikaw ay isang Mongolian. Ito ay usaping may kinalaman sa food security ng ating bansa. Ngumisi si Boss B. Tumingin ka sa katotohanan. Imbes na food security, ang Mongolia ay isang pastoral na bansa. Ang bigas, hayaan na lang na umangkat, sabi ni Dr. Dizon. Hindi lahat ay efficiency. Mayroon ding tinatawag na dangal. Ngumisi si Boss B. Nakakain ba ang dangal? Singit ni Dr. Ganba atar. Hindi kami nagbabalak gumawa ng mumurahing bigas. Gusto naming gumawa ng bigas na dapat ipagmalaki. Isang uri ng bigas na bibilhin ng mga tao kahit mas mahal kaysa sa imported. Iyan ang layunin namin. Hindi na nagsalita si Boss B, sumakay sa kotse at umalis. Bago umalis, ibinaba niya ang bintana. Pagkalipas ng 3 araw, babalik ako para makita kung buhay pa ang palay. Umalis ang kotse. Nagsimula na naman kaming maghakot ng tubig. Nagtanong si Oyu, kaya ba nating magtiis ng 3 araw? Sagot ko, hindi lang pwedeng kaya, kundi kailangang kaya. Ang sandaling sumuko tayo, iyon ang sandaling magiging totoo, ang sinabi niya. Kinabukasan at sa mga susunod na araw, gabi-gabi kaming naghakot ng tubig. Ang mga paltos sa kamay ay pumutok at nagdugo, pero hindi kami huminto. Madaling araw ng Agosto 25, 2 araw, naramdaman ko na nasa limitasyon na ako. Habang naghahakot ng pang-4 na biyahe, nanghina ang tuhod ko at napahandusay. Tumakbo si Dr. Ganba atar para alalayan ako. Si Dr. Dizon ay mukhang pagod na rin, pero tumayo kami. Si Oyu at Dr. Kim ang humalili sa pagbuhat ng aking lalagyan. 5 tao kaming naghati sa pasanin, pero ang isipan ay lalong bumibigat. Umaga ng Agosto 26, dumating na ang pyesa. Inayos ni Dr. Tranming ang bomba buong araw at pagdating ng 6 lamis ng gabi, sa wakas ay gumana na naman ang bomba. Dumaloy ang tubig, lahat kami ay nagdiwang pero sabay-sabay ding napahandusay. Ang 5 gabing matinding pagtatrabaho ay sumipsip sa lakas ng lahat. Nakahiga ako sa pilapil, tumitingin sa asul na langit na walang ulap. Tinatanong ko sa sarili ko kung ang dedikasyong ito ay magbubunga. Pero sabi ni Dr. Ganba atar na nakahiga sa tabi ko, ang 40 taon ng panghihinayang ko, baka malapit ng maging makabuluhan. Ngumiti rin ako. Ang kahihiyan ng 800 milyong piso ay baka maging dangal na. Gabi noon tinawagan ko ang asawa ko. Ang boses ko ay baka napapagod na. Tinanong ako ng asawa ko kung ayos lang ako. Ayos lang ako. Ngayon ay mahirap pero sa hinaharap ay magiging makabuluhan. Sabi ng asawa ko, hindi ka pa rin nagbabago.
Dreamer ka pa rin gaya noong 25 taon na ang nakalilipas noong nag-aaral ka sa Pilipinas. Pagkababa ng telepono, tiningnan ko ulit ang mga data. Taunang ulan 250 mm, temperatura tag-init max 30 opt, min 3 lupa alkaline pH 8.5. Lahat ng kondisyon ay hindi paborable, pero nakatagal kami. Agosto 26, bumalik ako sa opisina, may papel na naman sa mesa. Hindi na kay Boss B, kundi kay Batmong. Deputy Minister, ang budget ay lumampas na ng 80%. Kailangan ng urgent report. Tiningnan ko ang papel, bumuntong hininga ako. Nagsisimula na ang political pressure. Sabotahe, sobra sa budget, 3 beses ang hirap, pero hindi ako pwedeng sumuko dahil nariyan si Dr. Dizon na naglabas ng 500 milyong tugrik. Nariyan si Dr. Ganba Atar na naghintay ng 40 taon at nariyan si Oyu na handang sumama hanggang dulo. Ang pangako sa gabi ay tinupad namin, ngayon naman ay labanan sa araw. Agosto 26, tawag sa headquarters ng Ministry of Agriculture sa Ulaan Baatar, isang pulong na pinamunuan mismo ng minister. Pagpasok pa lang sa silid, naramdaman ko na ang mabigat na atmosphere. Katabi ng minister ay si Batmong at katabi niya si Boss B. Binuksan ng minister ang folder. Ito ang report ng status ng proyektong pagtatanim ng palay sa probinsya ng Cavite. Ang initial budget ay 3 bilyong tugrik. Kasalukuyang nagastos ay 5.4 bilyon, lumampas ng 180%. Yumuko ako, walang maipagtanggol. Nagpresenta si Batmong, ito ay proyektong nabigo ng 30 beses sa loob ng 40 taon. Sa pagkakataong ito, mataas din ang posibilidad ng kabiguan. Nag-aaksaya lang tayo ng budget. Kontra ko, ang palay ay lumalaki ng malusog. Ang layunin ay anihin sa katapusan ng Setyembre. Singit ni Boss B, naglabas ng report na inihanda niya, analysis ng rice import market. Mayroon na tayong stable na supply chain mula sa Tsina, Pilipinas at Thailand. Hindi na kailangang sumugal. Tiningnan ako ng minister, deputy minister, magsabi ka ng totoo. Ano ang tsansa ng tagumpay? Nag-alinlangan ako. Hindi ko masasabing 100%. Pero sinagot ko, hindi sigurado, pero may posibilidad. Naitanim na natin ang palay at lumalaki sila. Bumuntong hininga ang minister. Sa punto de vista ng gobyerno, hindi tayo pwedeng magbuhos pa ng budget. Ang isyong ito ay dinala na sa Kongreso. Ang mga opposition lawmakers ay inaatake na ito bilang isang pag-aaksaya. Nagbigay ng huling opinyon si Boss B. Iminumungkahi na itigil ang proyekto. Kailangang linisin ang site bago ang Setyembre 5. Hindi ako makapaniwala. 1 buwan na lang at aanihin na. Pero pinapahinto pa rin nila. Kontra ako, Minister, pakiusap bigyan nyo kami ng 1 buwan pa. Sa katapusan ng Setyembre ay magkakaroon ng resulta. Umiling ang Minister, masyadong malakas ang political pressure. Maging ang media ay nagsisimula ng makapansin. Kung mabibigo, magiging katatawanan ang buong gobyerno. Natapos ang pulong. Napaupo ako sa pasilyo, nanginginig ang mga kamay ko. 5.4 bilyong tugrik, 500 milyong tugrik ni Dr. Dizon, ang mga gabing naghakot ng tubig, lahat ba ito ay guguho sa wala? Mula sa dulo ng pasilyo, palapit si Boss B. Deputy Minister, tanggapin mo ang realidad. Isa itong baliw na ideya mula pa sa simula. Tiningnan ko siya. Nang lobby ka ba? Ngumisi siya. Hindi lobby, pagsasabi lang ng totoo. Hindi pwedeng magpatuloy ang paggastos ng budget sa isang proyektong nabigo ng 30 beses sa loob ng 40 taon. Napakuyom ako ng kamao. Pero wala na akong lakas para magalit. Gabi noon bumalik ako sa Cavite. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon kay Dr. Ganba Atar at Dr. Dizon tungkol sa mungkahi ng gobyerno na itigil ang proyekto. Ang utos na linisin ang site bago ang Setyembre 5. Bumuntong hininga si Dr. Ganba Atar. So, matatapos na rin talaga, pero si Dr. Dizon, matapos basahin ang dokumento, ay nagsabi, ito ay mungkahi, hindi utos. Tanong ni Dr. Ganba Atar, anong pagkakaiba? Ipinaliwanag ni Dr. Dizon, ang mungkahi ay nangangahulugang pwedeng sundin o hindi. Nagulat ako, ibig mong sabihin ay lalabanan natin ang direktiba ng gobyerno? Hinawakan ni Dr. Dizon ang kamay ko. Ang political decision ay ikaw ang nagdedesisyon, pero sa agrikultura, kailangan nating magpatuloy. Nag-isip ako, kung magpapatuloy at mabibigo, matatapos ang karera ko. Ang minister, ang ibang deputy minister, lahat ay magsasabi sa akin,
Pero kung susuko ngayon, paano ang 500 million ni Dr. Dizon? Paano ang 40 taon ni Dr. Ganbatar? Nag-iisip ako buong gabi. Nakaupo ako sa pilapil, pinagmamasdan ang mga bituin, ang malalagong berdeng palay na sumasabay sa hangin. Mukha silang malusog, malapit na silang mamulaklak. 5:00 ng madaling araw, lumabas si Dr. Ganbatar sa field. Sabi niya, iyon ang nakasanayan niya sa loob ng 40 taon. Naupo siya sa tabi ko. Doktor, ano sa tingin mo? Hinaplos ni Dr. Ganbatar ang isang palay. Deputy Minister, 40 taon na akong nabigo, nakapaglagay na ng 34 na tatak ng kabiguan, pero ayaw ko nang sumuko sa ika, 39. Nanginginig ang boses niya, isang huling beses lang. Gusto kong magtagumpay. Doon, nagdesisyon akong magpatuloy, baliwalain ang mungkahi ng gobyerno. Ang dedikasyon ng mga taong ito ay mas mahalaga kaysa sa karera ko. Setyembre 1, nagpadala ako ng opisyal na sulat sa minister. Ang nilalaman ay napakasimple, magpapatuloy ang proyekto. Malinaw kong isinulat na hindi ko susundin ang mungkahi na umurong sa Setyembre 5. Kung mabibigo, ako ang mananagot at magbibitiw. Tumawag ang minister, deputy minister, iyan ay political suicide. Mag-isip ka ulit. Direkta akong sumagot, nagdesisyon na ako. Magpapatuloy ako hanggang dulo. Pagkababa ng telepono, sinabi ko kay Oyu, kung may mangyaring masama, hindi mo kailangang managot. Ako ang sasalo sa lahat. Ngumiti si Oyu. Deputy Minister, handa na ako. Sasama rin ako hanggang dulo. Setyembre 3, isang milagro ang nangyari. Ang kwento namin ay nagsimulang kumalat sa social media. May kumuha ng litrato namin habang naghahakot ng tubig sa gabi at ipinost. Ang pamagat ay, ang 52 anyos na Deputy Minister, 88 anyos na doktor, at ang 48 anyos na Pilipino na tumutupad sa pangako sa disyerto. Ang views ay lumampas ng 100,000 sa loob lang ng isang araw. Ang mga komento ay nagsimulang lumabas. Sa simula ay pagdududa, mabibigo lang ulit yan, bakit pilit ng pilit? 40 taon na nabigo, hindi pa rin sumusuko. Pero dahan-dahan, nagbago ang hangin. Ito ang tunay na dedikasyon. Gusto ko ring mabuhay ng ganito. Bakit hinahadlangan sila ng gobyerno, lalo na ang kabataan, nakilahok sila? Ang hashtag na Rice Planting in Mongolia ay naging trending. Setyembre 5, ang araw na itinakda ng gobyerno para umurong, pero nandito pa rin kami sa palayan. Umagang iyon, isang nakakabiglang eksena ang naganap. 5 truck ang pumasok sa palayan. Ang mga bumaba ay mga mamamayan ng probinsya ng Khovd, mga 30 katao. Isang middle-aged na lalaki ang lumapit. Ako ay magsasaka. Nabasa ko ang kwento niyo sa internet. Nandito ako para tumulong. Nagulat si Dr. Ganbatar, bakit niyo kami tutulungan? Sumagot ang lalaki, kami rin ay mga Mongolian. Alam namin ang tungkol sa 40 taong kabiguan, pero sa pagkakita sa inyo, naisip namin na sulit itong subukan ng isa pang beses. Emosyonal ako. Iyon ang sandaling ang puso ng lahat ay naging isa. Hinadlangan kami ng gobyerno, pero tinulungan kami ng mamamayan. Sa araw na iyon, kasama ang 30 volunteers, inalagaan namin ang palayan. Setyembre 9, ang araw na tinanggihan namin ang utos na umurong ay naging bagong simula. Setyembre 7, 2023, isang mas nakakabiglang pangyayari ang naganap. Si Boss B ay lumitaw sa palayan. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa amin. Alert ako. Nandito na naman para manira, pero ang ekspresyon niya ay iba. Yumuko siya sa harap ni Dr. Ganbatar. Mali ako. Hindi ako makapaniwala. Si Boss B ay humihingi ng tawad. Ipinagpatuloy niya, nakita ko ang social media, nabasa ang mga komento ng mga tao at napagtanto ko kung ano ang nawala sa akin. Tanong ni Dr. Ganbatar, ano ang nawala sa iyo? Sumagot si Boss B, dangal, puro kita lang ang inisip ko pero may mga bagay na hindi mabibili ng pera. Hinawakan ni Dr. Dizon ang kamay niya, hindi pa huli ang lahat, sabay-sabay nating gawin. Tumango si Boss B, tutulong ako. Ibenta natin ang bigas na ito sa pamamagitan ng aking distribution system. Sa isang kondisyon, makikipagkompetensya tayo sa kalidad, huwag ibenta ng mura. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi kami nanalo, nabago namin ang puso ng mga tao. Setyembre 10, sa wakas ay namulaklak na ang palay. Ang maliliit at berdeng bulaklak ay tumayo ng matatag. Hinaplos ni Dr. Ganbatar ang bulaklak ng palay at umiyak. 40 taon na. Pagkalipas ng 40 taon, nakakita ako ulit ng bulaklak ng palay.
Kinunan ko ng litrato ang bulaklak at ipinost sa social media. Ang pamagat, ang pangakong namulaklak. Ang views ay lumampas ng 300,000. Ang mga komento ay bumaha. Tagumpay talaga, ang himala ng Mongolia. Ito ang tunay na dangal. Setyembre 15, ipinahayag ng presidente ng Mongolia ang intensyong bumisita sa site. Ang media ay nagsimula na ring makapansin. Ang mga artikulo na may pamagat na tsansa ng tagumpay pagkalipas ng 40 taon ay lumabas. Nakaramdam ako ng pressure. Hindi pa umaani, masyado bang maaga para mapansin? Setyembre 25, ang palayan ay nagsisimulang maging gininto ang dilaw. Ang berdeng bulaklak noon, ngayon ay hinog na. Pinitas ni Dr. Dizon ang isang uhay, sinuri ang butil. Matigas na, handa ng anihin. Setyembre 20, dumating na ang araw ng anihan. Ang mga Deputy Minister ng Ministry of Agriculture, ang Direktor ng Philippine Rice Research Institute, 12-dosenang mamamahayag at 200 mamamayan ng COVD ay nagtipon. Kinakabahan ako. Paano kung hindi maganda ang resulta? Isang Deputy Minister ang humawak ng mikropono. Ngayon, nasaksihan natin ang isang historikal na sandali. Pagkalipas ng 40 taon at 32 beses na kabiguan, sa wakas ay hinamon natin ang ika-39 na pagkakataon. Nagpalakpakan ang lahat. Ipinagpatuloy ng Direktor ng Philippine Rice Research Institute, 66 na ang nakalilipas. Ang Pilipinas ay bansang kulang din sa pagkain, pero dahil sa dedikasyon ng mga magsasaka, ngayon ay self-sufficient na tayo. Kayang-kaya rin ito ng Mongolia. Sa wakas, nagsimula ang anihan. Isang maliit na combine harvester mula sa Pilipinas ang pumasok sa palayan. Ang makina ay nag-ani at nag-iik ng palay. Ang mapuputing butil ng bigas ay lumabas. Kinuha ni Dr. Ganba Atar ang isang dakot ng bigas. Mabigat ito. Tunay na bigas. Tunay na bigas na itinanim sa lupa ng Mongolia. Nanginginig ang kamay niya. Tumulo ang luha. Matapos ang anihan, inanunsyo ang huling resulta. Hinawakan ni Dr. Kim ang mikropono. Ang kabuuang ani mula sa 3,500 square meters ay 1,785 kilograms. Huminto siya sandali. I-convert natin sa bawat ektarya. Ang ani ay 5.1 tonelada. Nagkagulo ang bulwagan. Ang average na ani sa Pilipinas ay nasa 5.8 tonelada. Ang resultang ito ay halos pantay na. Ipinaliwanag ni Dr. Dizon, dahil sa matinding kondisyon ng Mongolia, ang numerong ito ay napakagaling, pero ang mas mahalaga ay ang kalidad. Ang resulta ng quality test ay inanunsyo ng isang eksperto mula sa Pilipinas. Ang head rice rate ay 93%, protein content ay 7.2%, amylose content ay 19.5%, lahat ay nasa loob ng excellent range. Ang kalidad na ito ay pwedeng kumpiyansang ihambing, hindi lang sa bigas ng Tsina kundi pati sa bigas ng Pilipinas. Hindi ako makapaniwala. Ang ginawa namin ay hindi lang bigas, kundi premium rice. Umakyat sa stage si Boss B, inanunsyo niyang opisyal. Ang bigas na ito ay ibebenta sa pamamagitan ng aking system. Ang presyo ay 5,000 tugrek bawat kilograms, 20% na mas mahal kaysa sa imported na bigas. Pero sinabi niya ng matatag, ito ang dangal ng Mongolia. Karapat-dapat ito sa halaga nito. Isang linggo ang lumipas. Ang bigas ay ibinebenta sa mga supermarket sa Ulaan Baatar. Sa packaging ay may nakasulat, ang kauna-unahang domestic rice ng Mongolia. Sa unang araw pa lang 1 tonelada ang naubos. Pumila ang mga tao para bumili. Isang mamamayan ang nagsabi sa interview, mahal, pero bibilhin ko pa rin. Hindi ito bigas. Ito ang aming dangal. Sa social media, ang hashtag na Proud Mongolian Rice ay naging trending. Oktubre, bumisita ang presidente ng Mongolia sa site. Tumingin sa ginintuang palayan. Sabi niya, kapag ang teknolohiya ay tumawid sa mga hangganan, ang mga tunay na kaibigan ay lilitaw. Ang Pilipinas ay ang tunay nating kaibigan. Inanunsyo ng presidente mismo sa field. Sa susunod na taon, palalawakin natin ito sa 10 ektarya. Sa loob ng 5 taon, aabot tayo sa 30% self-sufficiency. Nagpalakpakan ang lahat. Iginawad ng presidente ang medalya kay Dr. Dizon, ang pinakamataas na Medal of Honor ng gobyerno ng Mongolia. Sabi ni Dr. Dizon, tinupad ko lang ang aking pangako. Ang tunay na bayani ay si Dr. Ganba Atar, ang taong hindi sumuko sa loob ng 40 taon. Lumapit ang presidente sa akin. Deputy Minister, itinitaya mo ang political risk. Salamat sa iyong tapang. Yumuko ako.
Tinupad ko lang ang pangako ko po. Gabi noon, nagkaroon kami ng maliit na party. Tinaas ni Dr. Dizon ang baso. Nagawa natin, sabi ni Dr. Ganba Atar, hindi natin nagawa, kundi natutunan natin na walang imposible, kulang lang sa dedikasyon. Sa tingin ko, ang kahihiyan ng 800 milyong piso ay tapos na. Nahanap na muli ng Mongolia ang dangal nito. Ang himala ng 5.1 tonelada na iyon ay hindi lang numero. Iyon ang pahayag ng kalayaan sa pagkain ng Mongolia. Mayo 2024, pinili ng Food and Agriculture Organization FAO ng United Nations ang aming proyekto bilang modelong agrikultural para sa inobasyon. Ang Tsina, Kazakhstan at Kyrgyzstan ay nagpadala ng mga tao para matuto. Ngayon, tuwing katapusan ng linggo, pumupunta pa rin ako sa COVD para pagmasdan ang 10 hektarya ng 2020. Si Dr. Ganba Atar ay 69 anyos na pero lumalabas pa rin sa palayan tuwing madaling araw. Si Dr. Dizon ay bumalik na sa Pilipinas pero buwan-buwan ay dumadalaw pa rin. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang mga mamamayan ng Mongolia ay kumakain na ngayon ng sarili nilang bigas, mahal pero puno ng pagmamalaki. Iyan ang dangal.